Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:06. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Magagala maing hapon ang palibot din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Grabe murag hurno kita, no? Grabe ka init ang atong palibot din sa ato syudad o manginaot nga makabawi rata sa umaabot nga mga adlaw. Init as in init yun ang atong palibot. Maing hapon na lang sa atong mga sukin atong mga tigpaminaw, atong mga kaklase, atong mga classmates sa Nuda Biritas program. 3 to 4, alas 3 kinigadto sa alas 4 kada Lunes o Miyerkules, lakip na ang Biyernes katulo ni sa usa ka semana. Amang programa ang atong mao nga programa nga Nuda Biritas ang bugtong gipahinungdan ini ang atong mga kagalaan nga naa diha sa probinsya nga ang kasagaran, no, dili tanan kasagaran, mga kaigsunan nato walay alamag, ilabi na kung hisgutan nato ang pamalaod sa atong palibot. Importante nga masayod kita unsay mga balaod sa atong kakiliran para nga dili ta maignorante. Kay kon pananglitan atong pahinaykan atong kagulingon nga magpalamulamot nga wa tay hanaw. Maabot ang panahon nga maigo ka sa mga tinuntog mga binuang gikan repod sa inyong mga higala. Busa pinaagi din sa atong programa, taas kayong akong paglaom nga ubay-ubay na nini ang nakahibalo, nakakat-on labaw sa tanan, kay kadtong makakat-on kabahin sa pamalaod, konfiyansa na kay siya siyang kagulingon, confident na kay siya, okay ba na siya musukol ginamit ang katungod nga yan ibawan. Muna nga subli sa bag-o na kabukas din sa ato kapag padagal sa atong programa maying hapon. Now, ako lang po ning ipahibaw sa ato mga suki nga nata YouTube channel. Gituyo unoy nga among i-post ni, no? Every time nga doon na tayo episode sa kining Nuda Veritas sa YouTube para nga maka-review ang ato mga kaigsonan, no? Katong alanganin sa pagsabot sa ato mga discussion, pwede nga iyang ma-review, no? Pwede iyang maripaso o kung o galing maka-chance mo sa pag-subscribe buhatan na ninyo, paki-like lang at the same time paki-share, ha? Para makahatag ta og lamdag sa ato ang mga suki, mga kahigalaan o mga kaila, ilabi na sa programa nato nga Nuda Veritas. Finally, gusto rin akong ipasabot nga in kasog doon amoy mga pautana, gamitan lang nga contact number 0917 704 3210. Okay? Ako balikon 0917 704 3210 sa inyo mga pautana. Ako kanang huwatan ako, ha? Ay mong kauwaw, ay mong duha-duha. Isipa ko ninyo nga murag kuya lang dili sa ato nga programa sa Nuda Veritas. Ay mo pagduha-duha. Now sa ato mga tigsunod din sa atong programa, mo great ko magduha na kadlaw maka text nato din ang ato ang higala nga mao si Ma'am Faye Mondia.
naka-text yan nato no. Mo nang nahununaan ko nga kung inkasong na sa mga kabilinggan sa lawas, maingon na lang ta nga amping take care sa imong kagulingon, pero naka-text man siya ato ning basahon. Ingon siya, may hapon Sir Frank, grabe oy, dili ko ka-access pila ka days. Kaganina ingon Ultra John na kang Ultra Ricky mag-connect. Thank you. Ultra Ricky present ko sir, ingon niya. O si Ma'am Faye Mundia. Kining kadyot lang ha. Hasta po sa Facebook, tanawa lang ko ninyo kay murag wa mi di na mo ma-save ang amo ang content sa atong programa ilabi na sa Nuda Veritas kaganina WhatsApp no dito sa amo ang kining Facebook tingala ko og nalangkat man mo na nga uban sa kuyugi ko sa atong katingala. Bitaw no mo na ang nitabo. Siguro gumikan sa atong sistema pod sa pagkakaron. Now, dot lang ha, atong tagsa-tagsaon ang ato ang pagtagad sa mga pangutana gikan sa atong mga suki nato nga mga tigpaminaw. Atong unahon si Junjun Wakas o si Oliver Ampong. Tuwat lang mo ha, kay ako unahon diri sa Pikas usa. O relax lang mo. Kanang pagkapi sa mo diha. Kadyot lang ha. Di ara. Dito okay. Sige. Dara. Nakitaan ko ra gyud nakitaan ko ra gyud. Good afternoon, sir. Akong ipag-greet akong lula Basing Bag-aw nga taga Kalunasan, Sor, Lubok, Bohol. Nagsigigid ni si Lula og paminaw sa imuhang programa. Si Lula Basing Bag-aw. Doon ako'y lain nga lula kay si Lula ana gikuha naman ni Lord ni ay laing lula ana. Dagan akong mga lula din napita sa Bohol. Si Lula Basing Bag-aw sa taga Kalunasan, Sor, Lubok, Bohol. O nagsigig yun ni si Lula og paminaw sa imong programa. Salamat kayo sa information. Laag unya diris Bohol pohon Sir Frank nganong di man kung maka-chance lang gyud ko no. Panahon ra magyod ang ako ang giagad ni ini. Ang tinuod lang no kung dili lang supak unta sa ako ang konsensya part nga makabiya ko sa akong programa, mahimo gud makanako ninyo diha. Pero abi nimo mura og gahasulon ko og mawala ko sa kahanginan part. Ambot na in love gyud siguro ko sa kuan sa airlines ba kanang pagpadagan sa programa. In fact nay panahon di ba? Nay mga emergency nga ato ang tambungan dito as far as Cebu or Manila. Nay panahon nga usay makonsensyahan ko nga kinsa baka kumusta na kang programa karon no. Unsa ba kay issue nga gi sabuag sa angkor nga nakapuli nako. Mo ganang nako una o natagbaw na pura baka nga itong mga tigpaminaw sa pag-monitor. O sige, salamat salamat sa ingonan na niyo mga pangandoy. Salamat sa mga advices nga makaabli gayod sa atong mga huna-huna. God bless and more power. Okay? Lula Basing Bag-aw taga Kalunasan, Sor, Lubok, Bohol. Taga na kaita no sa Lubok, Bohol sa Kalunasan, Sor si Lula Basing Bag-aw. Okay, diri sa atak kang Oliver Ampong Nalwal. Nuda Berita Sir Frank na itulo ka managsuon ang duha ka magsuon nakapangalan sa titulo sa yuta apan ang usa nila kaigsuon wala na apil sa ngalan. Naabay habol ani tong isa kaigsuon nga wa malakip si Moore. Si Moore nga wa malakip nga nakapangalan sa titulo. Alright. Walay problema ni. Actually, walay problema. Primero, ato lang ipamatuod nga kita compulsory erta. Ang balaod nini nga gatawgon ubos sa atong civil code
preiterisyon, meaning murag nasalindot ka sa pagbinahinay o wa ka matagay sa imuhang pahat nga entitled ka man, no? Nawani sa atong pagka-inato nga pag-asulti. Ubos sa Civil Code of the Philippines sa Law on Succession, preiterisyon ang tawag niini. Okay. Unsaon man atong iparisorbe ang yuta. Atong iparisorbe kay ikaw adunay kagahom or katungod nga muhupot ka sa imong share kay irediro ka man, compulsory heir ka man. Ubos sa atong balaod nagingon nga naatay legitim ang mga igsuon kung mga compulsory heirs, mga anak, ambot na to ipasabot, naa ka mo'y bahin automatic. Automatic ha? Ang nagpa-reserve ni dili ang imong duha ka igsuon or mga silingan. Kung ang nagpa-reserve ni ini, mao gyud ang balaod ang civil code. Munang katawgon na to legitim. No? Ang legitim, palitan ka ng ikatulo, way bahin. Dili pwede pod nga magamit o gamit-gamiton ang iyahang bahin nga wa mahatag sa iya. Kay ang balaod nag-reserve para niya. Muna nga kinanglan nga buhaton nato ang pagpa-reserve niini para mabahin-bahin ang maangay ang pagbahin sa luna sa yuta ngadto sa tulo. Kay duha pa man ni karon. So, ang imong pagabuhaton, nagkauyon ba ang mga igsoon? Aware ba sila nga nawani ang ilahang kuya? Na nakabantay ba sila nga dunay ikatulo nga sumusunod nga wa siya mabahini? So, kung panalitan, walay problema. Meaning, walay supak-supak. No? Ato nang ipa-reserve ang mao nga luna sa yuta para ma-adjust ang gidakon nga panalitan tag 1 hectare sila na pwede na nga mga siguro 8 or 0.8 hectare na lang ang iyahag or pila nga basta mabahinan nato kay sa ako nang gikasulti siya sigon sa balaod gilainan na sa bahin gireserbahan na siya. Balaod ang nagbuot ni ana dili atong silingan. So ato nang ipatuman doon na siya panahon, naa siya pag-asa, dili mawala ka na nga chance nga siya makahupot sa maong luna sa yuta, resulta ka na sa pagpa-resurvey. So where kung naminaw ka, i-share ka ng imuha nga or say kining imong nadungog nga gihisgutan na to para masabtan po na niya og maayo. Ha? Nga walay problema kay nag-ingon si Sir Frank nga ang nagagahin og bahin para nimo dili si Pedro, dili si Pulano, kundi ang balaod. So, balaod wa kitay mahimo. Mo nang gingon nato rule of law, sundo nato ang kamanduan sa atong balaod. O kining balaod boy ato ipatuman nining panahona. So pwede ka na ver nga makahimo og suggestion na ng mga butanga. Okay? Thank you Ver ha sa imong gipadangat nga pangutana. Ang atong contact number 0917-704-3210. Mao nang atong contact number. Ako ni ipaybaw para di kaninyo para sa ingon nga in kaso doon na mo'y mga pangutana di mo maglisod, no? Mudritso ka mo o contact na ng mao nga numero para mabasa nato ang inyong mga pangutana. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang problema din ni Mafi kay ang access, no? Actually, daga mga bagot-bot ni nga mga access na to. Bisag kita nga ni, no, sa ato sa Radyo Ultra. Junjun Makas, ingon siya, Sir Frank Nuda Veritas, na ako'y nabasa sa newspaper. Og naglibog ko unsay kahulugan ani unsa di ay ning mahinay rights related ba ni sa Miranda rights. Ang tinuod dili ko aware, butugan lang ko ning gingon nimo nga mahinay rights, mas aware ko sa Miranda rights. Ang imong pautan na mahinay rights man, as of this time wala ko kabantay
may tungod nining mahinay rights. Ang akong nabantayan nga nahimong doktrina karon sa ato ang kapulisan, ilabi na kung magpaygayon silang investigation, mao ang Miranda rights. Kung panalitan, nabasahan nimo ang may tungod sa mahinay rights, paybaw ako kay para matanaw nako aron nga ako mapasabot kaninyo og unsa kining mahinay rights. In fact, kining Miranda rights part, no? Dili man ni ato nga rights, ato lang ning gisunod. Ato lang ning gisunod sa uban nga mga balaod nga may kalabutan na sa paggamit sa ato mga katungod, ilabi na kung isgutan ang investigation diri kanato. Oo. Suble, John, kanang mahinay rights, wa ko kabantay nga naay mahinay rights. Ang akong nabantayan, ang most common nini mga panahon og mao ni gitamod. In fact, na-notice ninyo nga ang atong kapulisan, kanito wa man ang atong kapulisan sa pagkakaroon, sa di pa kasugdan og investigate, even at the very moment nga ikaw nadakpan sa atong kapulisan, gabasahan ka sa ibong Miranda rights. Amotog, namatikdan ba na ninyo? Naibawaan ako nga atong kapulisan nagbalo na ng gamay nga pamphlet nga ilang giluklok sa pitaka kana Miranda rights. Okay, may pagkakuti manggod kung magakumpiyansa mo sa pag-invoke na ng Miranda rights, doon ay dako nga posibilidad nga ang inyong mga kakugay sa pagdakop sa mga suspitsado, once nga ma-file ang kaso diya sa korte, sagad ma-dismiss. Ang sayop lang kay wa strictly masunod ang kasuguan kung Miranda rights tali sa atong mga akusado. John, kung aba nimo nakuha nimo kining unsa ganito mahinay rights. Mahinay kagapon doon nag-ani din na kung sa may ngalan nimo ma'am, siya si Kuan. Nadunduman ako ngalan, di na lang ko magsaba o kinsay ngalan niya. Apelido Mahinay. Iyang apelido Mahinay. Sige, si Rodney Rakenrola. John, asa ba ni mo na gayri ko kay ang ni Amisantop mitanom sa kununa Miranda rights, wala pa ng Mahinay rights. O basig bag-o na siya. Okay? Controversial maning Miranda rights, dili man ni ato naitabo kini nga kaso part dito sa Arizona, USA. Kana siya. Okay, kadjut lang gikan ni Rodney. Ingo pa ni Rodney. Noda Veritas, my question sir, this afternoon. Naapay this afternoon da? Oo. Sige, watan ako inyo mga pautana ha. Naabay katungod ang nagpautang nga kuhaon ang mga gamit sa balay o ang mismo ang tibuok balay sa nakautang kung dili makabayad ang nangutang. Legal ba? Oo. Kining pangutanan ni munin ni dako-dako ni kay balay na gud ni. Oo. Ang tinuod no. Kunwa ko masayop, mura ni siya o mortgage, prenda. Ang gigamit nga collateral, mao ang balay. I-garantiya. Sa tupag, mura ni siya og accessory contract. Ang principal nga contract niini, mao ang iyang pagpamaylo og sapi nga wa niya siguro mabayre sa insakto. So, gi-collateral man ang balay, no? Mahimo nga siya ma-foreclose. Pero dili ni siya automatic nga kanang gingon ako nga pactum commissorium nga pwede na dayon nga gamiton sa iyang nautangan. Kundi i-foreclose para nga iyang mabaligya sa publiko ug ang halin dapat sa utang nga sa tao nga nangutang silbi niya. Katong balay
mao toy gihimo nga collateral. Paggarantiya nga ayaw kabalaka kay in kaso naa man koy balay nga pwede nimo nga gamit, maprenda, ma-auction unya ang halin imo na dayon. So foreclosure, no? Sa mao nga balay. So kung panalitan mo mga utana ka, depende na din ni silang sabot. Kay basin og nahisulat pud ni. O nga ako nangutang og ama kini unya og di gyud ko kabayad human sa gitagal nga panahon, mainyo na ang balay pinagi sa pag foreclose, no? O pinagi sa pag foreclose. Di ginaton ang malimtan. Foreclosure sa dili automatic appropriation or pactum commissorium. Okay, I hope nakuha nimo ang bot na ko ipasabot. Kay kung dili na mamahinay rights gud nini. Oh, grabe sa ning mahinay rights. Oy, tanaw nato ning mahinay rights na intriga ko kay karon pa ko ka dungog kanang mahinay rights jud lang ha. O kinsay maka bangil-bangil nako diri og tabang kay magpatabang ko ninyo kay ni ay mahinay nini nga murag paspas kayo ang dating sa pangutana. Okay. Jot lang ha. Mura man og wala diri mo gawas ang mahinay. Niya diri mahinay piso wifi. Oo. Mahinay in English, mahinay kan in Tagalog meaning. Lain sad ni siya. Tanaw na to, no? Kay makasakop ba ni mahinay rights. Be, mahinay rights. What is Miranda rights in the Philippines? Unsa ni mahinay gipautan na Miranda? Asa ba na ikaw galing John libog-libog lagi ko. Gilibog ko nimo. Kajot lang ha. Ni ay nakamarka mahinay rights kajot. Atong susihon kuti lang ko, no? Pero ang pinaka-controversial part kanag yung mahinay Miranda rights. Jut lang ha. In fact, ni gawas na as bar exam. Oo. Jut lang ha. Wa man ibutang dire. Oo. Limtan sa nato ka jot. Oo. Ha? Limtan sa nato kay kuan kining biri another. Di mo gawas. Okay, huwatan ako ang inyong mga pautan na ha. Ako huwatan. Oo. Jot lang ha. Kay pwede mo makapadala sa inyong pautan na sa 0917-704-3210. Gikan ni sirod nito na utanas balay, no? Iyang pautan na naabay katungod ang nagpautang nga kuhaon ang mga gamit sa balay o ang mismo ang tibuok balay sa nakautang, no? Ingon ni atong timan-an ha, ang governing rule ni maong kontrata. Ato na nga timan-an, ha? Kunya kini siya kontrata nga mortgage selbe, no? Sa real property balay ang iyang ang issue ni ini. All right, sama ni usa ha. Si September ko maing hapon Sir Frank, nagwapo kong ang cheque o check sa bangko nga gabangons automatic bani nga estafa ang kaso. Managlahi ang elemento sa estafa o sa bouncing check. Sa bouncing check, at the time of the issuance sa cheque, ikaw na ibalo ka nga wag ipundo ang imuhang kunuhay bangko. Oo. So murag bad faith na sa imuhang gitinuntuhan nimo tong tawo nga imo ga perma ka silbi og cheque. Anso manubag kay labi na kun naipundo ang nabutang sa cheque butang talang 500,000 unya ang imong kwartas bangko 5 pesos. Ano saon ba na? So insufficient of funds. Ipaybaw ka man ni noon ini nga ay ang imong kuan ha settle nimo kana mo kini, no? Ang estafa lahi. Ang estafa
dala ang ilad panunto. O swindling or estafa. Managlahi ni sila. Pwede ka isumbong sa duha ka mga kaso. Kung nag-issue siya og cheque, bunching check, no? Unya dayon kung tan-aw nimo apan maybe tan-aw nimo nga murag gitinuntuhan ka, giilad ka, swindle, kuan, mahimo nga imo ni siyang filean og kaso nga swindling. So managlahi ang elemento sa crime nga gicommit diri sa bouncing check og sa estafa. Take note nga sa bouncing check, insufficient ang pundo nimo. Tiyaw mo na, ang imong obligasyon to pay is 500,000, nag-issue kag cheque. Pero pagtanaw dito sa bangko, nakurat ang manager sa bangko, kay pagtanaw 5 pesos raman. So, insufficient. Diba? So, manubag ka na, ana. Usara may solusyon na, bayad ka. Pareha sa tubig na to din, sa Cagayan de Oro. Magburo ka sila nga putlanta. Putlanta, kung mapamatudan nga naatay utang. Kay ang utang pagabayran man. Di man ni madala og hangyo-hangyo. Okay lang ni dito sa mga kakaraanan nga panahon part nga magkalisod-lisod ta, hangyo ta sa insik nga pautang. Di ba mo nang usok ka to? Manunduman ako akong lolo. Magkadipo-dipo me, manto ni mi sa insik utang. Tumas matong akong lolo. Siya Tumas, ayaw limot na din hatod ko pras. Oh. Ay, mauna ang mga sitwasyon. So, kining imong gipautana, estafa or bouncing check, pwede lainon. Oo, pwede lainon. Abi nimo kining ingon ni mga kaso, ug boton noon dali ra man ni masulbad. Unya ang korte pud at the same time ga-discourage gyud niini. Kung mahimo sulbaran na ninyo kay mao nay nakapuno sa mga kaso di sa korte. Ang uban na high blood na, ang mga judge uban, nang high blood na, uy. Gumikan sa pressure. Muna nga naatay conciliation and mediation meeting, diha mismo sa korte. Naana, ilabin na diha sa Metropolitan Trial Court or City Court. Naana, ilabin na kung utang, ayaw na ipahamyang dito sa hawanan or sa sala. Diri sa ta sa conciliation meeting. Kay mo man na makahatag og labad sa ulo. Pagtanaw sa huwes nga ang iyang mga kaso murag baga magyapon wa man manipis, ay ma-pressure ka. Nganuman na ang Supreme Court gimonitor ka. Kung dili nimo makomply ang tanang mga kasuguan gikan sa Supreme Court, wa kay sweldo, di ka sweldoan, ganahan ka. Kaya naman ang Supreme Court ga-monitor man animo. Once nga nipod ang mga korte makakomply within a certain period of time, grabe nga mga congratulatory messages nga inyong madawat gikan mismo sa Supreme Court. Mo congratulate na ninyo sa inyong maayo nga mga binuhatan. Ingon lang gud ni ana. Okay, nala sige. Nuda Veritas. Sorry ni Libs mo to plug. Kadyot lang ha. Nuda Veritas. Uy, si Ma'am Elizabeth Basilgo nag-text. Basig doon na siya pangutanan ni Karutataw ha. Nuda Veritas, maadjong hapon, ultrahanons, og Sir Frank pangutana. Unsay meaning aning open deed of sale? Oo. Kay kuhaon ko pani nadunggan kay deed of sale ra kung kay deed of sale ra akong sagad gakasabtan o gakadunggan. Kanang open deed of sale napay kuwang na. That's why gitawag nag-open. Napay angay nila nga i-comply. Mag-comply ang buyer o seller. Ang buyer of seller. So, most likely, kung ingon yun ni ini, di pa nato ni madala dito sa BIR, aron atong bayran ang capital gains tax, kay naapay mga kulang.
Unya kanang open deed of sale part para nako istranyo na siya. Approach la na pamaagi la na sa duha ka mga contracting parties. Kung magkakasinabot sila nga dili pa nila dad-on, di pa sila ready na pay kulang, so dili na siya absolute nga binaligya ay sa yuta. Mo nang ingon nimo open deed of sale. Kay kung absolute deed of sale, wa na tudo no gyud na wanay unsa pay nahunaan nga mga unsa dia kay absolute na ang pagbaligya. Pero open deed of sale mura man na og tiaw para nako. So para sa mga naminaw, no? Kung ikaw buyer, maniguro ka. Huno na agmayo nganong nagpropose man ang seller nga open deed of sale. Pasabta kuno kog maayo be, ingnon nimo na. O kuan magod kay mo kana mo kini kay gihiwatan pa namo ang original nga copy sa certificate of title, ang kuan gi-process pa sa registry of deeds. Unya next month pa magod ipapulop ipabalik mi kay tuan na ang kanang certificate of title ipakuha na. Sa ato pa subject sa mga kondisyones. Kung ako pa'y seller or buyer, ayaw sugot niya na. Dito ka paingon sa absolute deed of sale. Ha? Sige. Alright. Si Ma'am Elizabeth, good afternoon, Sir Frank. Kaingon ko ang pagtawag lang cellphone ang cannot be reached. Hasta di ay ang inyong mga programa karon cannot be reached. Ambot lagi ni Ma'am. Oo. Silang Ricky makatubag ni ini. O may gani kay Abtik si Engineer Ricky Langga mag-send og link. Ako dili na ko ma-access kay tanawon ko man og pila yung mga followers nako. Dili na ko makita. Okay, sige. Si Ma'am Elizabeth Basilgo. Okay. Alisto maning atong mga kauban dire. Diyot lang ha. Diri ko ako mulingi sa ko diri sa Pikas ug naabay gipadala nga pangutana sa 0917704. Tan-awon sa nako ha. Okay, good afternoon. Akong ako mo kining good afternoon. So ato sa ni basahon kining good afternoon. Oo, kasi kuan si Lola Basing Bag-aw sa taga Kalunasan. Mura na marka diri nga pinakaulahin nato na dawat nga mensahe. Sige, salamat gyud kayo. Sige, padayon ta. Dirita sa walk-in nga pangutana. Dugay-dugay na rabaniwa nato ni mapakli. Any more question? Ilabi na kang John na Makas, no? John, sa tanan niya nga mga kaamiguhan kay na magud panon-panon magud ni ang ilang mga amigo. Mas maayo po ni sila ang ilang estilo ba kanang maghagpat bitaw sila, makakuyog, maka-associate sila mga amigo, magturya-turya sila diha. Unya muguho lang, mabutho ang pangutana, ilang pangtimanan, unya ilang i-jot down, unya ilang ipadala dinhi. Mo nang atong i-explain, atong tubagon ang tagsa-tagsa nila ka mga pangutana. Salamat niya na, no? Nakatabang kay mo dako mo sa inyong mga higala, mga kaamiguhan. Thank you for that. Okay, sige, kadyot lang. Dirita atong paklion nato ning papel. Di bali-balihon nato ni kay nanimaho na ra ba ning naptalina. Ako mo pabor na lang ko sa sulti ni Mr. Riman nga mas maayo pang manimahog ilok kaysa naptalina. Oo. Hay. Sige. Dirita ha. Okay. Sir Frank, mayong hapon. Lipay ko. Okay, jot na may check na.
Dirita sa walay check. Sir Frank, gabalik-balik ning akong kumpare sa balay kay gusto niyang hulaman niya ang tax declaration. Mao na sab ni ako naman ning naatiman, no? Nakadumdum ko. Oo. By the way, mayo kanisgutan ning tax declaration. Naana say akong amo to sa to ha. Doon na po'y nag-refer dire kabahin sa tax declaration. Hantog karon part, di man siguro ko ang matingala, no? Kay dili man tanan good at one time gadungan o pagpaminaw sila once nga maghiskot kita unsa kining tax declaration ug unsa po kuning titulo sa yuta, kini sila sagad magkuyog. Di gini pwede magbuwag. Kay kung madto ka sa municipal or sa city assessor's office, mangayo ka o panalitan bag-ong kopya, no, sa tax declaration. Naay pangutana nga mulugwa silang simod nga mag-ingon sila ang titulo ni sir. Ingon na ang magakaitabo. Magkuyog yun ng tax declaration og ang title. Naay panahon nga ang tax declaration ra mag-inusara. Ilabi na kung imo pananggipan ng kamutan nga imong panag-iyahon ang maong luna sa yuta. Tungod ka nagpuyo ka, sulod sa ubay-ubay nga mga katuigan, nga samara nga ikaw mo'y tag-iya under the concept of ownership. So, wala ka pa'y titulo, kaya imo pa nang gikumbate. Yang ngo og mangayo ka pa og pabor sa DNR nga kining yuta nga imong gipuy-an sulod sa katluan ng ka mga katuigan, maisip ba og mabut ang panahon nga maimo? Ingon ni ana ang kapangitabo sa wa kay titulo pa. Diri ka pa sa tax declaration. Pero kini sila kung naa ka na titulo, kuyog gini sila. Kuyog. Panalitan. Pila ka ninyo ang lamino karon nasayod og nahibaw nga kung makahupot ka na og bag-ong titulo sa yuta, kinahanglan nga mag-report ka sa Municipal Assessor's Office. Kinahanglan nga mag-report ka dito sa City Assessor's Office. Nganong mag-report mago Sir Frank? Magunsa mago dito, tambay ko? Dili. Ang karaang tax declaration sa tag-iya sa luna sa yuta nga imong napanag-iya na, imong pulihan og bag-o nga imo ng pangalan. See? Nakita lugar nimo, no? Nga importante ang tax declaration. Magkuyog yun na sila. Ilabi na kung naa ka na titulo sa yuta. Importante. So kung rehistrado na imong yuta, oy mobalik ka dito sa municipal assessor or sa city assessor's office. Baghuon nimo gikan ni Frank mupaingon na kana sa ngalan nga Ricky ang tax declaration. Kay tuwa man nakabalhin na ang registration name, tuwa na sa buyer. Nganuman, para nga pagbayad nimo sa buhis, imo ng pangalan. Maingon ka na dayon, wa ka kuyapi, dugay-dugay na kung nagbayad din is buhis, o tanaw ang resibo, tanaw ang tax declaration. Ya imo ning ilugon, wa ka kuyapi, aba kagikan, karon pa man ko kakita sa imong dagway. Muna, ang take note nga ang tax declaration dili na hingpit nga kamatuoran nga imo na ang luna sa yuta. Mabitaw nang awayon pa nato kung bati pa ta sa DNR niya na. Nagapamatuod lang kana nga naa ka sa posisyon. Mabitaw nang bayad kag buhis naa ka pa sa posisyon nya di ka pagyud lugar magbayad og buhis. Ay ba kay nimo di pagyud ka magbayad og buhis. Ato ng timanan na, ato ng obligasyon kita nga kini ba experience kini nga unsa iyang buhaton na kunoy titulo. Munang imong buhaton. Unya ang mga requisitos mao-maora, di ka maglisod.
di ka maglisod. Ang tungason nga hangakon ka kana pagyod nga tax declaration. Pero hamugaway gyapon ang tax declaration, ilabi na kon walay lalis ang imong pagpanagiya sa ang imong pag-occupy sa mao nga luna sa yuta. Hamugaway, wa ka may kontra. Oo. Now, sa mga tax declaration, pwede ba na mabaligya? Depende sa buyer. Kung kontento ang buyer, tanaw niya nga nanggungis naman ang tag-iya ni katong akong amigo nga ilahang lulo no tay naman. So sigurado gyud ko nga ilan ning yuta. Question lang kano sa og gisugdan na ba ang pag-process para sa hingpit sila nay makapanagiya. Kung confident ka, interesado ka nga magpalit sa mong yuta, kanang yuta gusto nimong paliton, palita kay maimo ra gyud na. No, pagpalit ni mo na, di ba na ay deed of sale, absolute deed of sale. O, wala pa lugar ka na, madala ni mo, wa matituluhi pa sa imong pangalan. At that early, kinanglan, pulihan ni mo ang tax declaration o sa imong pangalan, ipakita lang ni mo ang absolute deed of sale sa maong yuta. Okay, naasa nga nito? Ito akong timanon nga pautana. Diyot ha. Di galing ni mao. Nilukso ko. Kajot lang ha. Dirita. Pwede ba mabawi ang kabilin nga gibaligya sa laing tao? Kajot lang. Kining murag lisod-lisod ni nga pautana da. Pwede ba kuno mabawi ang kabilin nga gibaligya sa laing tao? Sa ato pa nga ikaw, ako'y tag-iya lugar, unya dayon ang gibaligya sa laing tao, nya bawion. Di ba ka malain ang buot na ng tao, no? Ang bawion man nimo. Lisod man ka og ang imong katarungan murag shallow kayo. Di ba? Nganong bawion man nimo? Ako man ning napalit. Basta lang. Di sa ay pagtubag ang ingon anak kay basig sa puto ng kapalit ba. Ang imo pagabuhaton mao ni. Number 1, pasabto nimo nga ang sale, ang pagbaligya sa maong luna sa yuta nakasupak sa balaod. Okay? Ungot siya, di siya gusto nga mabawi ang maong luna sa yuta. Wa ko'y mawala, bawi lang. Kanya, nag-enjoy naman po siya for how many years, no? Kasi nag-harvest na siya og durian, nag-harvest na siya og rambutan, nag-harvest na siya og santol, nag-harvest na siya og kanang dragon fruit, ingon na, no? So, nakabawi-bawi na siya. Imo lang ayuhon pagpasabot nga supak man di sa mo kana mo kini. Nana lugar ba? It is contrary to law. Saya matranon sa banagabay katong atong sabot makanamo kini. Ang resulta, resistant lugar siya. Di siya gusto nga iuli lugar. Wa mo magakasinabot nga binawi ay mo sa mao nga property, no? Unsay last remedy. Ang remedy nga pwede natong himuon og buhaton part, wala gilain ini, korte. Atong ipamatuod dito sa korte, kumbinsiho na to ang huwis nga judge na pinalitay mo nini, pero nadiskubrehan, human ako gi-review, akong gipa-review po sa akong abogado, nakamatikod siya nga questionably supak sa balaod. Kay katong nga prepare po sa kontrata, kuan abogado magyapon to, pero murag gadali-dali to, wa siguro to ma-review niya og maayo. So, tan-aw sa judge. Ang judge patas, ipatawag ang pikas. Ngano man tuod ni?
O, sige, ipamatuod nga dili contrary to law. O, it is in accordance with the law. O, sige, judge, tagay ko og 15 days. Pero pagbasa sa judge, human iyang gipresentar iyang side, niluta hinuon ni samot nga contrary to law. And so, sa may mahimo sa huwis, he has to enforce the law. Iyang ipatuman ang balaod. Nga tinuod mangidiay ni okay, ang iyang rason mo kana. Dili ni pwede. Supak itinuod is balaod. So the judge will have to issue an order nullifying the sale of the real property. So nabawi na. Bausa ka mo magpalit or magbaligya ka mong yuta, siguroon ninyo in town, nga dili magkakahinay-kanay ba, kay mauwasab ta. Na may uban na makuti. Pero mo lagi, kung mutual consent, mayon sila pare, kanina isa, okay lang na pare, No? Wa ko'y mulo, wa ko'y reklamo pare, basta pare, o sila lagi pare. O, bisa, anytime pare, wa ko'y, kung supak niya na, yung na lugar, ang ilang mga posisyon na, di ta maproblemahan niya na. Okay? Sige, paspas ato oras na, din sa ato nga pagpanaguban. I hope nagkakasinabo ta, ha? Kuan sabta ka ng palagarat sa tunlan ba? Murag uso ron? Oo. Padayon kita. Sama na. Sunod nga pauta na, ato nga tagad o pagtagad din sa ato nga pagpanaguban sa adlaw ron, Miyerkules, no? Kay gapaklion ako ning ato mga pangutana nga nanimaho ng naptalina. Kaya pwede ba, Sir Frank, nga magsabot-sabot na lang ang bana o asawa sa legal separation para madali o yoy gasto ilabi na kung ipaagi pa sa korte? Ako paninggahon na unog mayo. Kaya ang legal separation is the best alternative for the husband and wife. That once they cannot understand each other, ang bugtong paagi mao nga magbuwag sila. Pero kanang legal separation, dili man na hingpit nga panagbuwag. Dili hingpit nga panagbuwag. Ang ilang gusto sabot-sabot. Now, mayong yun nga i-define og maayo ang sabot-sabot magbuwag mo. No? Na may uban na nga, amigo na biyami, barkada na mi, mga na makini, kalimtan na mong kan, amigo na mi, nanalugan, no? Mura bitaw separated in fact ang sitwasyon. Murag naiingon na. Pero, sabi mo, ang consequences sa legal separation maune. Buwag mo. Pero dili ka maka-jerjer. Di pwede. Di mo magdulog. Pero pwede ka magpuyo sa same house. Ingon na, mura bitaw simple lang. Okay. Ang tanaw nato na ang the other side of the coin, the future of the children. Panalitan karon na kay mga anak. Unsaon man nimo pagtratar ang ato mga anak? So, diri sa legal separation nga ipagi nato sa hukmanan part, judicial, no? Ipagi nato sa hukmanan. Na ay gitawag diha nga liquidation of the property, dissolution of the property. Kana di man na ma-apply diri sa sabot-sabot lang kay magsabot-sabot lugar mo. Dabig di gid mo magakasinabot. Whereas kung na-order sa korte, katong guilty spouse dili entitled
sa custody sa mga anak. Dili entitled sa profit sa ilahang mga panginabuyan, no? Samtang sila gapuyo pa. Kay mo man ang desisyon sa korte. Wala man na dito sa sabot-sabot lang. Ilabi na kanang liquidation or dissolution of property. And the delivery of presumptive legitim. Kini importante kay na, no? Nganong naiingon ni anak part? At that early, kung i-dissolve ang marriage, kinanglan siguroon na to nga ang mga anak samtang magtubo, magkakaidara na. Kinanglan na sila'y matudlo nga ilahang kabtangan. Kay si nanay o si tatay, way back 2024, nagbuwag sila through court order. So kami, secured na mi, kay nabahinan man mi. Presumptive legitim. Nabahinan mi sa among mga legitim, o diligid kami ingnon ta sa pagasulti nga gutom, o kuwang sa mga panginahanglan sa among personal needs, whatever, no? Para sa mga kabataan hangtod nga nadagko, kay na may laha. Dito mismo sa sabot-sabot, na ambot lang. Ang usa sa ako nga magakalantawan nga pwedeng matuman, mara lang pagbuwag-buwag diha. Maora kadya ta pwede ba magsabot-sabot na lang ang bana o asawa sa legal separation. Kung ako'y pautanon, ako ay disagree with that. Kay murag magkakatabulaag kita ni ana. Labi na kung panalitan na atay mga anak, butan talang mga anak, mga naiuban. Kasi butan talang 5. Uy, dagadaghan na. Dagandaghan. Pero usahay makaingon ka sa imong kagalingon, ngano magyud nga naingon na nga mga kinabuhi part. Dito sa mga kabukiran nga mga bahin, bukid-bukid ba? Di ka makasudong, di ka makasinati. Nga na ay relasyon sa bana o asawa, nga muluntad niya na nga sitwasyon. Lunod patay ang ilang panaghinigugmaay. Dulot sa ilang kasing-kasing part ang ilang pagminahalay. Bahala na magakinunsa ang panahon. Mag-away ang magtiayon, dili pareha na ng mga magtiayon nga niya din nagapuyo sa sentro sa mga syudad, sa urban center, nga murag magdinumtanay. Sa bukid wala na magbungol na sila. Nya mobalik ra, mag-inistorya. Ay, saksi kita. Aambot lang ninyo, nakasaksi ba muna na? May bawaan man ako tong tuan naman ako ang mga ginikanan sa laing kalibutan. O dili mo dong kaon. Kini gaway giniyo. Ambot ogon sa inyong mga experience nyo diha. Unya dayon, naay panahon nga, dali raman, tinggan na yun din ritso. Pero dinis obos, sales, laka, niya akong banak, pasalipod ko kang eksaba nga, niya ako makana mo kiniya. Nga naman nga inguntan ni anak. Diba? Oo. Ako tanan ako ba na malabay ra ba din asa ba ka na pingon basig dunay checks na dito sa unahan eksaba kay mga kaila ra ba na ninyo. Di ba? Pero dito sa bukid part wala. Alay ang kinabuhi, no? Niligid managsama. So kung nagsabot-sabot mo, mag-legally separated mo, kamo na ngayon magbuot sa inyong kagulingon. Mga dagko naman mo. Na may kaluy ilang ang mga anak nga dili gid in town sila mapurisyo. Dili sila ma-disturb, no? Ang mo nang pinaka the best word nga ko i-describe nga. Dili sila mahasol, dili sila ma-stress,
o dili sila magunonag unsa pa diha, no? Ang kanunay nga matanom sa nuna dapat sa ato mga kabataan nga si nanay, si tatay maayo ang ilang relasyon. Kay lisod kayo diha sulod sa panimalay. Maglabay na to ang planggana, ilabay na tong plato, manglusot di as jealousy kay nangalagpot tong plato, gakagilkil ang mga kutsara tugpa dito sa tukaran. Ngilad ka na. Di ba? Ingon sa tong mga naigo, ambot lang nimo Sir Frank. Okay, wa natin pananuguras din sa ato karon pagpadaguban sa atong tulubanon. Next time timan nga atong contact number para sa yon na diha kaninyo ang pagpadanga sa inyong mga pautana ug matubag nato inyong mga pautana. Sa nga ni Ricky Langga ato sa ning basahon ang hisgutanan unya alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Diyotaha ako sa tong dira. Okay, paminom og mayo ha. Magpadayon kita sa pag-ampo hangtod atong madawat ang atong gipangayo. Akong balikon ha. Magpadayon kita sa pag-ampo hangtod atong madawat ang atong gipangayo. Alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra, inyo babati ang programa ni Ma'am Girlie kalipay nga mulahutay. Uban ni Ricky Langga kami maingon, dagasalamat sa inyong pagpaminaw. See you Friday. Susamang takna 3 to 4 sa programang Nuda Biritas. Salamat ug maayong hapon.